Nako mga idol, nadali si Don Ramon. Nadali ng Palome. Ayan, si Parak ng Germany. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin ito. Umibertik sa harapan ko mga idol, tapos biglang Palome. Sana wala tayong violation dito mga idol. Kami nakita sa Pangarga. Control malala mga idol. So nakontrol tayo ng mga pulis mga idol, mga buddy. Nandito ako ngayon sa park at kailangan ko pang magpalit. Kailangan ko magpalit ng gulong dahil nakitaan nila ng butas are. Ano? Ito to. So tumagos hanggang fly niya. So sabi ng pulis, huwag kang tumakbo, hindi mo pinapalitan yan. So yun ang nangyari dito mga idol. Yan yung mga pulis, pinontrol tayo dito. So magpapalit lang muna ako bago tayo payaga makalis. Pero sana yung tako ko sinipsipan. Sana walang pakitang violation, inshallah. Ayan nga mga idol, nakalag na natin ang ating gulong. Yan So buti na lang mayroon tayong power tools na tinatawag yan, mano-mano. Pero hindi naman kung gano'n nahirapan. Tsaka yung pagjajack nga pala nito mga idol, yung mga di pa nakaparanas nagpalit ng gulong sa trailer. So dyan yung jajack sa may airbag na yan idol, sa lalim na yan. Para mas madali at flat yan. So madali magpalit ng gulong mga idol, mga buddy. Kukuhanin ko na ito reserva rito sa likod. So medyo mahirap lang talaga ngayon, pahirapan pagka nagpapalitan ng gulong, yung pagtanggal rin ito. So kinontrol din nila pati yung ating pangarga at yung pagtatali. So kailangan talaga mga idol, pag Germany magtatali tayo lagi ng ating pangarga. Mga idol, nakalag na natin ang ating reserva. So ililipat na natin yan doon. Tanggalin ko muna to. So pinalitan na natin itong isa mga idol. Grabe. Ganito sa amin mga idol, kami nagpapalit agad ng gulong. So depende yan sa company mapapasukan nyo. Mayroon ibang company na service ang nagpapalit, tatawag sila ng service. Sa amin kasi hindi, kasi may mga gamit silang pinapadala sa amin. So kami nagpapalit talaga sa aming mga flat na gulong. Tapos din mga idol, yung lamig napalitan ng init yung katawan ko sa pagpapalit nitong ating gulong. Tapos din, so lagyan na natin sa likod yung isa. Takot-takot. Ay, bigat din to paglalagay nitong reserva na to mga idol. Ano naman, palaban si Don Ramon ngayon. Tapos napagod na, may ticket pa. Katakot-takot. Aray ko, napagod na, may ticket pa. Aray ko, Don Ramon. Tayo dyan. Yan nga mga idol, kukuhanin ko na sana yung mga dokumento ko. Nasa kanila yung license ko, yung taco card, tapos code 95. Kasama na yun. Tsaka yung mga dokumento ng ating pangarga at itong ating rehistro ng truck. So nasa kanila pa. Maghintay daw ako dito sa truck. Ay nako, Diyos ko po. Nadali si Don Ramon. Talagang kasama sa ating mga biyaya mga idol, mga bade. Nakokontrol tayo. Kaya ingatan natin yung mga overspeed. Yung mga sa bagay sa atin lang naman, sa ating mga driver talagang overspeed talagang sa tayo magbabayad yan. Pero pagdating naman sa mga dokumento sa pangarga, siyempre sa company yan. Pero yung sa pagtatali naman, kung hindi natin tinalian ang ating pangarga, ay sa atin din i-charge yan dahil obligasyon natin mga truck driver yan ng securing loads. So ating responsible kapag tayo nagmamanero ito sa Europe. So sana nga yung aking penalty ay hindi ganun kalaki kasi sayang din. Kaya mamaya malalaman natin mamaya mga idol. Sasabihin ko sa inyo kung magkano ang ating penalty. Sana maliit lang. So ayun na nga mga idol, natapos na ako makontrol regarding nga pala dun sa sinabi ko sa inyo kanina na sasabihin ko yung naging penalty ko. So naging penalty ko mga idol ay overspeed. So nag-over ako sa Lusong mga idol. Pumalo ako ng more than 90 kph per hour. So umabot ako ng mga 100 kph.
sa lusong mga idol. So siguro naman sa ating mga Euro truck driver na mga Pilipino, hindi natin naiiwasan yan, yung mga ganyang senaryo na kapag sa lusong at malapit na tayong dumating dun sa patag, ay nilalargahan na natin yung ating mga sasakyan. 90 ay nag-automatic echo na yung mga truck natin, mag-neutral yan, so hinahayaan natin yan na mag-over na. Sabihin yung guminhawa yung makina at babalik naman sa 90 ulit yun ng mga ilang seconds, about 30 seconds. So i-share ko na rin sa inyo mga idol na yung awareness na nangyari sa akin ngayon at na-experience ko ngayong araw na to na nakontrol ako. Mga idol, about dyan sa overspeeding, kahit na hindi umabot ng 1 minute sa ating tachograph ang overspeed natin, halimbawa 95 pataas or 92 pataas, ay nakikita pa rin yan ng mga pulis kapag tayo ay kinontrol. So alisin natin sa isipan natin na kapag nag-overspeed tayo na hindi pa nag 1 minute ay hindi magre-record sa ating tako. So ngayon alam ko na, kasi dati ginagawa ko naman talaga yan mga idol. Ngayon lang din ako na-control na sinalpakan yung tako ko. Magtatatlong taon na ako dito na kahit na hindi umabot ng kahit hindi ganun katagal, umabot ng 1 minute ay nandiyan pa rin yung ating overspeed. So hindi nawawala. Kaya ingatan natin mga idol. At ang laki nung kinalta sa akin. Sige, hindi ko naman siguro ililino sa inyo. Ang aking penalty kanina ay 180 euro. Yun yung aking naging penalty. So nakiusap ako sa pulis na sana ako ay babaan niya ng konti yung aking violation at kahit mga kalahati ba lang, at pang allowance ko nakako yan, yung perang pambabayad ko sa inyo ay pang halos isang buwang allowance ko na yan, baka pwede ka ako bawasan nyo. So hindi talaga pumayag yung pulis mga idol, mga buddy. At ang sabi pa sa akin, pasensya ka na, alam ko yung naramdaman mo, alam kong malaki itong charge sa'yo, kaya lang ito ay batas namin dito sa Germany. Rules is rules. No second chance and only one chance, sabi niya. Wala nang pangalawang chance. Pag may violation ka, bayaran mo talaga to. So hindi na ako mga idol, hindi na ako nakiusapan ng sobra-sobra kasi wala na rin talaga. Ginawa ko na yung pagmamakawan, gato ganyan, kinokonsensya ko na, gato ganyan. Kailangan ko yung pera na yan dahil nga yan ang allowance ko lang, yung the rest niyan ay pinadala ko na sa pamilya ko. At yan yung budget ko sa buong buwan. So wala silang pakalam sa ganung mga idol. Kaya yung batas sa Europe ay talagang may pangil talaga mga body mga idol. Hindi sumamalob ko ron sa pulis, talagang kasalanan ko naman, admit naman na kasalanan ko yung nangyari sa akin mga idol. At ang sabi ng pulis sa akin, sa susunod na lang ikaw huwag mo nang ulitin at mag-iingat ka na para hindi ka ma-charge ng ganyang kalaki. Ay sabi ko, salamat naman sir, kakunta rin, hindi ko na ulitin dahil madadala na talaga ako. Kaya ganun lang siguro yung ibang rito. Pagdating sa traffic rules ay talagang sumusunod sila kasi nga sa penalty napakalaki mga idol, mga body. 180 euro, napakalaki nun mga idol. Kung bibilangin mo sa peso natin, sa pera yun, ay halos umabot siya ng mga 12 to 13,000 pesos. Yun yung aking naging violation. So meron pa rin namang gumagawa niya, nakikita natin mabibilis pa rin yung ibang lahi, mga lokal. Siguro hindi pa sila nakokontrol. Pero sa ating mga Pilipino mga idol, maibibigay ko rin sa inyong payo ay wag na natin gagawin yung lumampas tayo ng 90 kph per hour. Lalo na pag nasa lusong, di bali na. Panatilin natin yung 90 kph per hour kasi sayang yung ating magiging penalty. At saka lilinawin ko lang mga idol, hindi naman lahat ng Filipino truck driver ay laging overspeed. So meron din naman ditong sumusunod talaga sa 90 ng mga kababayan natin Filipino trucker. Yung sinabi ko kanina ay para yan sa mga gumagawa yung mga nag-overspeed pag lusong. So ibig sabihin, mayroon talagang ganyan tayong mga kasamahang Pilipino na ginagawa yung kasi ginawa ko nga, di ba? Ibig sabihin, yung iba naman ay sumusunod na mga truck driver. Yun lang, ang mensahe ko na to ay para maging aware lang doon sa ating mga kababayan truck driver dito sa Europa na wag na tayong mag-overspeed pagdating sa kalsada. Sundin na natin yung maximum speed mga idol. Alright? Kahit na lusong pa yan, kahit na ikatwira mo na, ay sir, kukunti na lang din naman yun. Nag-overspeed lang ako ng mga ilang segundo at bumalik naman ako sa 90 dahil nga malapit na ako sa patag. So hindi katwiran sa kanila yun.
overspeed is overspeed at violation sa kanila yon. Yun lang mga idol, baka sabihin kasi ng mga veterano rito na ibang hindi naman nag-overspeed ba, huwag mong lalahatin. At kami ay hindi kami nag-overspeed. So yun lang, ito lang naman para doon sa mga nag-overspeed natin kasamahan na ginagawa nila. So magiging babala lang to kasi ako na experience ko na para naman maiwasan din nila yung mangyari sa akin. 'Di ba mga idol, mga buddy, sana na-gets niyo yung ibig ko sabihin. Alright mga idol, mga buddy, sana makatulong sa ating mga kasamahan na bumabiyahe dito sa Europa. God bless us. Ingat tayo sa ating mga biyahe. Keep tracking.